Kapatid na Anakleto, pwede na po kayo magtanong. Sir Anakleto, pwede na po. Good evening, Pastor. I-ano ko lang po itong sa Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 23. Nung sa perverted ako, kaya kong i-explain to ICJCs, pero gusto ko pa sana iklaro kung ano yung hingi ako ng tulong sa inyo kung paano may explain. Yun. Mm-mm. By biyaya. Mm-mm. Kasi nagugulan ako dahil ang sabi rito, lalo na dito sa verse 19, hindi may kakala ng mga ang gawa ng laman, yung laman at saka espiritu, Pastor. Para Ah. ma-justify ko rin sa pagsisharean ko sa Sunday regarding sa laman at espiritu. Di ba dapat tayo mga nasa biyaya, pero meron dito sa verse 17 na sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban na sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Mm-hmm. Magkalaban ng dalawa. Tapos sa 18, kung pinapatubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yun yung biyaya yun. Wala na tayo sa kautusan. Pero pagdating dito sa sa medyo dito na ako nagugulan pagdating na sa 19, hindi may kakala yung gawa ng laman. Ngayon, ang pagkakaano ko, nasa biyaya na tayo, hindi na tayo under ng law, hindi tayo under ng law. Pero merong tagubili na iwasan yung malaman. Ano na lang po, patulong na lang po maintindihan, Pastor. O sige, basahin natin kapatid, no? Context. Context lang yan eh. Sabi rito, no, sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ang tanong kasi dito, paano ba mamuhay sa espiritu? Malalaman po natin yan sa verse 1. Sabi dito, na malaya na kayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya't huwag magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kapag nagpatuli kayo, binabaliwala niyo si Kristo. Sinong kausap dito? Mga Galatians. Ano ang mga Galatians? Sa mga Galatians ay nahaluan kasi ng perverted gospel eh. Ito yung mga Judaizer. Yung mga Judaizer na to, sila yung mga nagtuturo na tanggapin si Kristo pero kailangan mong sumunod sa kautusan. Mixture, 'di ba? So, ganun po sila. Kaya ganito yung pananalita ni Pablo sa kanila. Sabi dito, inuulit ko, ang mga lahat ng tao nagpatuli, kailangan sumunod sa kautusan. Kayo nagsusumikap ng maging matuwid sa umagitan ng pagtupad sa kautusan, ay inihiwalay ninyo ang inyong sarili at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Pag tinatanggihan, sabi ito, ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa umagitan ng pananampalataya at ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ang pamumuhay pala sa Espiritu ay yung pananampalataya kay Kristo. Ngunit umaasa kami maging matuwid sa umagitan ng pananampalataya. We are justified by faith at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So nasa kapangyarihan ka pala ng Espiritu Santo kapag nanampalataya ka. Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yung pala yun. Ang mabuhay pala sa Espiritu, yung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus. Okay? Hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga yung ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. So, ang topic ni Pablo dito na ang gawa pala ng Espiritu ay yung manampalataya ka at makipag-isa kay Kristo. No? Pananampalataya, nakipag-isa kay Kristo, ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nagbigay ng idea dito si Pablo na if you believe in Christ, if you have faith in Christ, and nakipag-isa ka kay Kristo, ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ganun lang po yun. So, meron na tayong initial na idea. Ngayon, pagdating ng 7, mabuti ang inyong ginagawa, sino pumipigil sa pagsunod sa katotohanan, hindi ba yan ay gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo? Ang sabi, nagpapalsa ng kaunting pagpalsa ng buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo
Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa mga bagay nito dahil ang kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. O nabanggit dito yung mga nanggugulo sa inyo, yung mga perverted gospel. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan pang magpatuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi sana ikinagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Mabuti pa ituluyan namang magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi na magpatuli. Kasi yung tuli kasi dito, ito yung kaugalian ng mga Hudyo. Kasi tinuruan kasi sila ng mga Judaizer na manampalataya kay Kristo pero kailangan mo magpatuli ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Wherein nga yun yung binabanatan ni Pablo dito, nahaluan sila ng law sa Galatians. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung maglilingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung nagkahagatan, nagsasakbalan parang hayop, mauubos kayo. Okay. Okay, ito na yung sumunod. Sinasabi ko sa inyo, ang spirito ang gawin ng inyong patnubay na inyong buhay at hindi na kayo maging alipin ng laman. Ano yung spiritong binabanggit dito? Yung kanina, na na kayo ay sumampalataya at ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga nakipag-isa kay Kristo. Yun yung binabanggit na espiritu dito. Hindi ito yung yung puspos ka ng espiritu, nag-speaking of tongues ka, hindi ganun. Mga pinagtuturo ng perverted. Context, tingin tayo sa context. Yung context dito, yung patnubay ng espiritu kapag na kay Kristo ka na. Oh. Okay? O ngayon, ito yung sumunod. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Ano ba yung kalooban ng Espiritu? Yung wala ka doon sa gospel. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Ang tanong, ano ba yung lasa ng laman dito? Na ano ba yung nasa? Okay. Lagi naglalaban ng dalawang ito at hindi ninyo magagawa ang nais nyong gawin. Sabi dito, kung papinapatnubayan kayo ng Espiritu, ibig sabihin, kung kayo ay na kay Kristo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ayan. Malinaw na sinasabi na ang gawa pala ng laman ay kautusan. Okay? Ulitin natin. Lagi naglalaban ng dalawang ito, kaya hindi nyo nagagawa ang inyong nais. Ngunit, pinapatnubayan kayo ng Espiritu. Kapag pala pinapatnubayan ka ng Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Ang tinuturo pala na gawa ng laman dito, yung kautusan. Yun tinan yung nagiging problema pag hindi tayo nagbabasa ng context, hindi natin maiintindihan eh. O ngayon, maiintindihan na natin ng 19. Sabi dito na hindi makakaila ang hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswan. Ito yung gawa ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuo sa pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, pagkasakaiman, pagkampi-kampi, pagkabahabahagi. O, nangyayari yun, di ba? Gawa pala ng laman yung kampi ng kampihan. Inggitan ng inggitan, gawa pala ng laman yun. Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi, ang sinasabing ang binabalaan dito na ang gumagawa nito ay magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ito ay under the law. Nasa ilalim kasi kayo ng kautusan. Kaya kayo mapupunta ng impyerno. That's it. That's it. Ngayon, ito naman yung verse 20. Subalit, pag may subalit, ito yung kontra sa una. Subalit ang bunga daw ng Espiritu. Ano daw yung bunga ng Espiritu? Ito yung bunga ng pag na kay Kristo ka na. Yung Espiritu dito, yung binabanggit kanina na nanampalataya kay Kristo, nakipag-isa ka sa Kanya, yun po yung Espiritu. Ito po yung bunga. Ito yung bunga ng Espiritu. Ito yung bunga ng kapag na kay Kristo ka na. Ano daw? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Bunga lang yan.
Tapos bandang huli, binanggit dito, no, walang batas laban sa mga ito. Walang kautusan. Kasi nga, kinukumpara nga ang kautusan. Ang konteksto kasi ng Galatians, laging kinukumpara ni Pablo, ang kautusan ay nasa kadiliman. Mintris ka nasa kautusan, lalo ka nagkakasala. Oh. Atras tayo ng verse 3, di ba? Kasi ang topic dito yung tungkol sa kautusan eh. Yung kautusan daw, lalo kang sumusunod sa kautusan, lalo kang nagkakasala. Okay? Kaya pagdating ng verse 5, continuation to. Kaya napakahalaga talaga guys, babasahin nyo hindi lang yung buong context, buong libro na kasi. Yung problema tinuro sa atin ng mga ibang born again Christian, dampot dito, dampot doon, dampot dito, hindi na alam kung bakit sinabi yun. Okay? O, eto na yun. Muli kong binabalaan, ang gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi under the law. Pag under the law ka, bibilangin yung mga kasalanan mo. Pag hindi ka nakapasa, pupunta ka na impyerno. Hindi ka makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung kasi pinaka-context nun mga kapatid. Ngayon, pagdating ng 22 naman, subalit ang bunga daw ng Espiritu ay yun nga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito yung magbubunga, hindi ito pinipilit. Kapag nakikristo ka na, madali nang umibig. Kapag nakikristo ka na, madali nang magalak. Automatic ang kapayapaan. Automatic ang katiyagaan. Kasi bunga eh, di ba? Automatic ang kabaitan, automatic ang kabutihan at katapatan, automatic na ikay mahinahon. At automatic na marunong ka magpigil sa iyong sarili na minsan gusto mo ng patulan, di mo mapatul-patulan. Kaya nga sabi dito, no, walang batas laban sa mga ito. 24, at pinatay na ang nakipag-isa na kay Kristo. Tingnan nyo, malinaw. Yung espiritu dito, eto yun ang nakipag-isa kay Kristo. So tuwing binabanggit ang bunga ng Espiritu, ito yung mga nakipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo yung konteksto, di ba? Kaya at pinatay na ang mga nakipag-isa na kay Kristo sa kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hiling nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Kaya ang payo ni Pablo, wag na tayo maging palalo, wag na tayo magiging magalitin sa isa't isa, at wag na rin tayong mainggitin. Nakakasira talaga mga kapatid ng relasyon ng inggitan eh. Totoo lang. Nakakasira po yan ng relasyon ng inggitan. Kapag naunahan ka na, alam ba sa isang samahan, naiinggit ka na, nagsisimula ka na ng gulo. Oh, pag naiinggit ka, simula na ng gulo yan. At ikaw yung nagsisimula. Kaya dito sa Bride of Christ mga kapatid, pag-aralan natin na huwag mainggit sa kapwa natin dito. Dapat ang tagumpay ng iyong kapatid, dapat tagumpay mo rin. Kung mapuri man ng iyong kapatid, dapat huwag kang mainggit kung ba't hindi ka napuri. Kasi lumalabas yun na makasarili ka talaga eh. Sariling damdamin mo lang iniintindi mo. Kaya mga kapatid samahan dito sa Bride of Christ, numero unong weapon to ni Satanas, yung inggitan. Numero uno yan. Marami nang sinira yan na relasyon. Marami nang sinirang simbahan yan. Yung inggitan. Simula sa inggit. Oh. Kung bakit may mga nag-aaway-away na pastor laban sa pastor kasi inggitan. Kung bakit nag-aaway ang assistant pastor sa pastor kasi inggitan. Kung bakit nag-aaway ang worship leader sa musician, inggitan. Kaya ingat kayo dito sa inggitan na to. Tigil-tigilan natin yung inggit. Kapag nagkakaroon ka ng pakiramdam na naiinggit, mag-repent ka kagad. Baguhin mo yan. Hindi yan makakabuti sa samahan yung inggit na yan.
Kasi bunga ng ego yan eh, ego. Yung ayaw mo natatapakan ka, ayaw mo na nalalamangan ka. Ego yun eh. Okay? Okay. So ano ang big idea dito? Ang big idea dito is, kaya ka mapupunta sa impyerno dahil wala kang Kristo. Papasok pa rin tayo na si Kristo ang kaligtasan. Kasi kung wala kang Kristo, mamumuhay ka sa laman. Lalo na sa nasa ilalim ka ng kautusan nila. Kasi kung wala kang espiritu, wala kang pagkakakilala kay Kristo, ang mangyayari sa iyo, iiral yung laman mo. Bunga ng wala kay Kristo, mapakiapid ka, mahalay ka, malaswa ka. Oh. Lahat ng mga bad deeds. Kaya sabi ni Pablo, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ka na lang naman gumagawa ng ganito dahil wala kang Kristo. Kaya ano ang big idea dito? Para hindi ka mabuhay sa hilig ng laman, di manampalataya ka kay Kristo, tanggapin mo siya. Kasi pag nakikristo ka na, pinatawad ka na eh. Kasi pag nakikristo ka na, madali nang gumawa ng mabuti, magbubunga sa'yo to. Matik yan ha, hindi to walang pahirapan. Matik yan. Naging malinaw yung 24 at pinatay na ang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ng kanyang makasariling pagkatao. Ano ba yung magiging makasariling pagkatao? Yung inggitan, makasariling pagkatao yan. Kaya anong pakinamin kung alam mo ang gospel, pero hindi makita namin sa iyo, yung tinuturo mo ay ina-apply mo. Tuturo ka ng grace, pero hindi makita yung grace sa iyo. Ano yun? Inconsistent. Kaya nga sabi di ba ni James, show me your faith and I will show you my works with faith. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaninong patay? Sa mata ng tao, patay. Ang sinasabi ni James doon, patay ka sa mata namin, pero sa Diyos syempre buhay ka. Ligtas ka pa rin, pero sa mata namin, walang kwenta yung pananampalataya mo sa Diyos kasi hindi namin makita sa ugali mo na totoo kang nasa Diyos. Okay na, hindi ako nagtuturo ng perverted dito na. Ang sinasabi kong patay dito, patay ka sa mata ng Diyos. Kaya patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, kapag na kay Kristo ka na, bagamat nagkakamali ka, ikay matuwid pa rin sa mata ng Diyos. Sa mata nga lang ng tao, sablay ka. Okay? Divide the scripture ha. O, malinaw na yan.